Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayon po, talakayin po natin at pag-usapan kung ano po ang pinagkaiba ng sikat na breeder sa hindi kilalang breeder. So dalawang bagay lang po ang ating pong tatandaan dyan. Unang-una po ang presyuhan ng kanilang mga binebentang manok. Pangalawa po ay ang quality po o kalidad ng kanilang ibinebentang mga manok. So unang-una po, sa presyo po tayo magsimula. May kaibahan po ba ang presyo ng sikat sa hindi po sikat? Ang masasabi ko po dyan, malaki po ang diferensya. Bakit po ba mas mahal ang mga sikat na breeder? Mahal po ang kanilang mga manok na binebenta kaysa po dun sa mga hindi kilalang breeder. Unang-una po dyan, yun po kasi mga sikat na breeder ay matagal na silang nagbe-breed. So, ibig sabihin po, na-prove na po nila na legit sila at legit po ang kanilang mga binebentang manok. Hindi po kayo magtataka pag ang isa po kasing breeder nagtagal at saka marami po silang mamimili o yung po mga customer ay siguradong sigurado po na sila po ay sisikat at makikilala po talaga sila sa larangan po ng pagbe-breed ng mga manok. So, ibig sabihin po niyan, mas mahal po o makakapagbigay na po sila ng standard na price sa kanilang mga Shamu chicken, heritage chicken at iba pong klaseng mga manok na kanila pong ibinibreed. So hindi na po tayo magtataka niyan kung mas mahal po ang kanilang presyo kaysa po doon sa mga hindi kilalang breeder. So bakit po ba mas pinipili ng mga mamimili ang sikat na breeder kaysa po doon sa hindi kilalang breeder? Unang-una po dyan, gawa po yan ng mindset nila na pag bumili po tayo sa isang sikat na breeder ng ating mga materyales, sa panahon po kasi nang tayo ay magbebenta na o yun po tayo na ang magpuproduce ng mga itlog at sisiw, ibebenta po natin sa iba, ay madali lang pong maibebenta natin yan. Gawa po ng pag nagtanong po kasi ang mga mamimili, saan ka kumuha ng materyales mo? Maituturo mo po kasi ang sikat na breeder at legit po ang kanilang mga manok. So ibig sabihin po, mabibili po agad o mapupush nyo po, maibenta agad ang inyong mga binebentang sisiw at saka mga itlog. So kung ikukumpara po natin sa mga hindi sikat na breeder, ay medyo mahihirapan po tayo. Gawa po ng pag nagtanong, saan kagaling ng iyong materyales? Ang ituturo mo po ay si Pulano. Ang sagot po ng buyer at customer, hindi ko yan kilala. So ibig sabihin po, advantage ka o may advantage ka pag sa sikat na breeder ka bumili ng iyong mga materyales sa panahon po ng pagbebenta na ng iyong mga na-produce na mga manok. Pangalawa naman po, sa quality po ba? Mas quality po ba ang sikat na breeder kesa po dun sa hindi kilalang breeder, o quality po ba ang kanilang mga manok? Ang sagot po dyan, hindi po natin mapagbabasihan ang tagal o ayong pong sikat sa hindi sikat sa kalidad po ng mga manok. Gawa po ng atin pong mapapansin sa mga group o nagbebenta, magaganda rin po naman ang mga manok ng hindi sikat o yun po hindi kilala, mga quality pa rin naman po. Gawa lamang po yan ng ating mga mamimili na yun pong mga ano po kasi, mga beginners o yun pong hindi sikat, meron po kasi mga posibilidad dyan na ang kanila pong mga manok ay scam o yun pong tinatawag natin na putyo-putyo. Gawa ng wala po silang bloodline na maituturo na pinanggalingan ng kanilang mga materyales. Pero hindi naman po ibig sabihin na yung po mga hindi sikat, hindi na po quality ang kanilang mga manok. Marami pa rin po akong kakilala na hindi naman po sikat na breeder, pero ang gaganda at quality po ang kanilang mga manok. So nailagay lang po kasi ng mga customer natin at mga breeder na pag sikat ka, maganda ang iyong mga manok o quality. So sa presyuhan nila, mababa po talaga yung mga beginners o hindi po kilala. Pero sa kalidad naman po, hindi po natin masasabi na hindi na po quality ang kanilang manok. Gawa po ng hindi sila sikat. Quality na po ang manok ng mga sikat, ay hindi naman po natin masasabi yan agad. Gawa po ng meron naman po mga sikat na meron po rin po naman silang ibinebenta na manok na hindi po masyadong quality kaysa po dun sa hindi kilala na maganda po ang kanilang manok, quality manok, pero mababa ang presyo kaysa po dun sa sikat na breeder. Quality rin po ang manok pero mas mahal po ang kanilang presyo. So, sana po naintindihan po natin
kung bakit po mas mahal ang presyo ng mga sikat na breeder kesa po sa hindi sikat na breeder, at naipagkumpara po natin ang kalidad ng kanilang mga manok, hindi po ibig sabihin na hindi ka sikat, hindi na po quality ang iyong manok. Ang magagawa po natin dyan, atin pong obserbahan ang ating bibilhing manok. Ako po, kung ako po ang papipiliin sa ngayon, ako po ang gagawin po natin dyan. Kukuha po tayo ng breeder sa isang sikat na breeder. So, kukuha po tayo ng mga hen natin. Pwede na po tayong kumuha niyan sa atin pong mga kakilala o yung pong hindi naman medyo sikat na breeder. Gawa po ng pag nagtanong po customer natin, meron po tayong maituturong bloodline po ng ating manok at saka pinanggalingan po ng ating mga materyales. May posibilidad po na maibenta natin agad sa magandang presyo ang ating mapuproduce na mga sisiw at mga itlog ng ating manok. So sana po, naipagkumpara po natin yan ng maayos. So, ingat po kayo. Happy farming!